ito ay isang cash management problem na doon sa kanilang reserve fund, meron pa silang 600 billion na natitira at hindi nila ginagastos to. Ang problema naman departamentong mayroong ganitong kalaking pera na hindi ginagastos sila kahit saan-saan. Nakita ko sa balita na gumastos sila ng 160 million para sa isang party. Sasabihin nila na kailangan nila pera pero sa kabilang banda ay gagastos sila ng 160 million para sa isang party. So, yan ang nagiging issue ng mga departamento kung maraming pera silang natitira doon. So, sa akin personally, pag titingnan natin to from a cash management point of view, meron pa silang pera doon para gawin yung gusto nilang gawin. For example, yung zero budgeting o yung zero billing program na dapat wala nang bayaran yung mga tao. Pwede nilang gawin yan kahit na hindi dagdagan ng pera yung PhilHealth. Kasi 600 million yung kanilang excess funds, ano po? Okay, sobrang laki. So, ang ginawa ng trillion. ang ginawa ng Kongreso ng BICAM, as in zero ang budget ng PhilHealth for 2025? Okay, zero lang yung subsidy. May budget pa rin sila, tatakbo pa rin sila. Ibig sabihin, may pangbayad pa rin ng sweldo, may pangbayad ng kuryente, pwede pa nilang taasan yung kanilang mga programa, pwede pa sila maglunsad ng bagong programa. Pero yung perang natitira doon, dapat gastusin nila. Parang kung parang ordinaryong nagbabudget ka para sa bahay mo. Kung meron ka pang pera doon, huwag mo munang dagdagan dahil meron ka pang pera. So para malinaw lang po, kasi ang lumalabas sa social media, zero. Hindi zero yung budget ng PhilHealth. Zero yung subsidy. Okay ba kasi yung subsidy? Magkano ba yung subsidy supposedly na binibigay yung Parang taon-taon? 70 billion yan, more or less. 7-0? 7-0. Wow, malaki din, So, ibig sabihin, Oo, every year nakakakuha sila ng ganyan, between 50 to 70 billion. Kaya lumobo yung natinggang pera. Correct. Kaya yung mulobo siya dahil hindi nila ginagastos. Okay. So anong gagawin natin ngayon? Are you supporting moves to or calls palitan nyo ang liderato ng PhilHealth? Kasi ibig sabihin At huwag hindi sila parusahan marunong. ang mga miyembro. Alvin Doris, it's a management problem. Cash management problem is a management problem. Hindi na ma-manage ng mabuti ang PhilHealth. Hindi napapatakbo ng mabuti yung PhilHealth. Sabi ko nga, kung may perang ganun kalaki, ang unang gawin dapat yung zero billing para wala nang bayaran ng mga kababayan natin pag ginagamit nila yung PhilHealth nila. Sa totoo lang, like dito sa Valenzuela, maraming pumupunta sa office namin humingi ng tulong. Ito nakikita ko isang problema dahil imbes na gamitin nila yung PhilHealth nila, pumupunta sila sa politiko para kumuha ng tulong. So, meron talagang problema pagdating dito sa management. At nung nagkaroon kami ng hearing pinatawag yung presidente ng PhilHealth. Of course, dinideny niya, ginagawa niya. Pero ang pinaka-ebidensya doon, bakit ang laki ng pera? At bakit yung tao pumupunta pa sa opisina ng mga politiko para kumuha ng tulong? Dapat siguro, kaya pinag-usapan namin ni Doris, pag na-hospital ka, o nagpa-check up ka, at the very least, 50% sagot ng PhilHealth. Lang, oo. Mga ganun ba? Yung kitang-kita mo, sabi mo nga, kaya 100%. Kaya naman O sige, kahit Kaya, 50% na lang. Sa akin computation sa mga mahihirap nating kababayan, kaya zero billing, wala talagang bayaran kasi ang ng pera nandoon Pero sana hindi lang po sa masa. Sana yung kaming nasa gitna. Kasi kami palagi yung magkaroon din ng may DSWD, may mga programa, wala ang middle class. Palagi yan sa mga mahihirap. Kung hindi mahihirap, poorest of the poor. Kami na araw-araw gumigising para magtrabaho, may isa kang sasakyan, may pinapaaral kang 2 anak, 3 anak. Hindi kami mahirap, pero hindi rin kami mayaman. Walang benepisyo, partner. Wala. Kaya baka pwede, at the very least, Senator, kahit 50% na lang ng bill namin. Check up at saka sagot ng PhilHealth. Pwedeng gawin, ito yung tinatawag nating equity, no? Yung unahin muna natin yung pinakamahirap, tapos yung pag ang income mo tumataas, pwede maging 50%, pwede maging 70%. Ganyan dapat gawin. I-priority natin mga mahirap dahil nga limitado rin yung pondo, pero lagyan rin natin ng equity. Yung mga middle class o yung middle low, pwedeng kumuha rin ng mga 50% or 70%. Okay, anyway. So, doon sa tanong na nabidin, dapat bang sibakin na itong si Lidesma, si Ledesma. Mandy Lidesma dyan sa PhilHealth? Ako, Alvin, hindi ko siya kilala personally, pero base sa mga dokumento nakita ko, base sa mga sagot niya nung hearing, dapat na pag-isipan na kumuha ng mas epektibong liderato dyan sa PhilHealth. At pag-isipan na rin kung paano palakasin yung management ng PhilHealth para hindi magkaroon ng ganitong problema. Ang nangyayari kasi, yung perang inilalagay natin dyan taon-taon, naiipon lang. At madidismayan ka kung makikita mo na pinagagastusan lang sa mga parties. Sabi ko nga, 160 million pumunta sa parties. Parang hindi maganda na sa kabilang banda, humingi ka ng pera, pero sa kabilang banda, nagpa-party ka. Parang hindi ata party lang. Parang kinlaro nila that is May for the Thanksgiving? anniversary. Kasi Anniversary. 30th anniversary ata na lang next year. That is for next year, not only for Okay. the Christmas party, Senator. Whether Christmas party or anniversary party, ganun pa rin. Importante pa rin dito yung mandato mo, hindi yung party. Tama. Yung mandato mo, ginagawa mo. Okay mag-party kung yung mandato mo, nagagawa mo. Pero kung mayroong mga ganitong issue, dapat pag-isipan mabuti kung gagastos ng ganong kalaki sa party. Tama. Mayroon pong mga nagwo-worry, nababahala ng mga kababayan natin na dahil nga daw po, ang alam natin, di ba, kasi sinabi na zero sa budget ang PhilHealth. Pupunta na raw kami ngayon sa aming mga kongresista, sa aming mga Senador. senador, at para magmakaawa na mabigyan Hindi kami ganun. Kaya parang mali din yung guarantee impormasyon letter. na O, yun zero. lang, Mali yun, Totoo. may impormasyon So yun. hindi po ganun ang mangyayari. Ang Doris, nung pinag-uusapan namin itong universal healthcare, ang konsepto dito ay ang mga tao dapat hindi na pupunta sa mga politiko. Gagamitin na nila yung health insurance nila para bayaran lahat
ng kanilang dapat bayaran sa ospital o kung sila man ay na hospital. Yun ang konsepto dito para hindi na magkaroon pa ng ganitong pagpila sa mga political office. Dahil ang tao walang choice ngayon dahil walang nagbabayad ng kanilang hospital bill, wala silang choice. Pumunta kay mayor, kay congressman, kay konsyal pa nga So ang konsepto talaga nito ay PhilHealth na ang papasok. Kaya napakalaki ang perang pinapasok sa PhilHealth para sila talaga magbayad ng mga bayarin sa ospital. Pero hindi nga nangyayari yan Ang nangyayari, natetenga yung pera, hindi ginagamit yung pera at paunti-unti nila inaayos. In fact, kung matatanda mga 2 years ago, may isa kaming ako personally, may isa akong sa kanila, hinikayat sa kanila na yung mental health programs. Wala kasi silang mental health programs sa DepEd pa lang, sa basic education natin, dami nagpakamatay doon. In 1 year, may 400 na nagpakamatay. After 2 years, wala pa rin mental health program sila sa PhilHealth. Oo nga. So, ang punto ko lang naman dito ay yung management dapat gumalaw ng mabilis. Mabagal. Oo, dahil nga makikita natin doon, dahil nga hindi sila gumagalaw, naiipon yung reserve fund nila. Okay, sige. Marami pa tayong partner topic. Kaya lang, Oo nga. wala na tayong oras. But, isang konti lang. Yung PWD, nag-hearing kayo sa PWD. Anong ending nun, Senator? Kasi ang daming naglipa ng peke talagang yung Dami. card. Mga ID. Alvin, dami. Dapat makonsensya itong mga may peking PWD card. Naku, walang konsensya po mga yan, Senator. Wala konsensya. Pinipeke nila na may kapansanan sila, pero wala silang kapansanan, kaya dapat makonsensya sila. Pero nag-usap na ho kami, meron kaming recommendation sa DSWD, dahil ang DSWD ang may saklaw dito sa mga may itong mga PWD cards. At nagpadala kami ng sulat at nag-usap na kami sa DSWD, nagagamit na sila ng bagong teknolohiya. So ibig sabihin, lahat ng LGU ngayon ma-update na yung database at yung mga establishmento, kung merong mag-a-apply ng diskwento, pwede na nila ma-check real-time kaagad sa database. Gagamit na ngayon ng QR code para pag-scan lang ng telepono, ay alam mo na kung peke o hindi peke itong PWD card. Sen, hindi ba dapat na bawiin natin? Recall mo na lahat. recall Lahat mga ng peke. ID, oo. Parang start from scratch tayo. Yaman din lamang na sinasabi ni Sen na meron daw bagong database o mas mahigpit. Pwede rin, pinag-iisipan rin namin yan kung yan ay magiging part ng recommendation. Ang kinakatakutan ko lang dyan, meron kasi tayong 1.8 million na legitimate PWDs. So, ang tinitignan ko lang, pag rinicall lahat, pati 1.8 million damay. Itong 1.8 million kasi regular sila bumibili ng gamot. Ito talaga may kapansanan, no? So, kaya tinitignan namin ngayon yung proseso para hindi naman maabala itong 1.8 dahil dito sa 8.5. Ganun nga, partner. Ganun lang. So, Kailangan antayin natin. Mag-aaral mabuti. Pero pwede yan para malinis yung Oo. records, ika nga. Oo. Correct. Anyway, bago kami magbabay, pahingin mo ng soundbite din partner dun sa kay Kusi. Alala mo, kasi dati si Senator Sherwin, head ito ng Senate Committee on Energy. Okay. Apparently, may report last week na mukhang, di ba parang, ano ba nangyari doon? Na panalo kayo sa kaso sa ombudsman? Kayo ba nag-file noon against former Secretary Kusi? Alvin, ako lang nag-lead, no? Pero may permiso ito ng Senado. Kung matatandaan natin, itong pagbenta ng malampaya sa pribadong sektor, linuto. Ibig sabihin, binigyan ng approval ng gobyerno, pero hindi naman karapat-dapat hindi man karapat-dapat yung buyer at wala namang katangian itong buyer na ito. Kaya sa aking pag-analisa, linuto ito. Ito naman ay kinatigan ng ombudsman at nag-file ng ombudsman o magpa-file ng ombudsman ng kaso sa Sandigan para magkaroon na ng mas malalim pang pagdidinig dito sa kasong ito. Anong stake ng taong bayan dyan? Para lang sabihin, pakialam ko dyan, ng ordinaryong Juan de la Cruz. Anong pakialam ng mamamayan dyan? Ang malampaya, ang kaisa-isa nating source ng natural gas. At ang malampaya, nagsusupply ng halos 20% ng kabuuan ng supply ng kuryente sa atin. So isa sa 5 bahay sa ating bansa ay ang kuryente ay galing sa malampaya. So kung ang may-ari nito ay hindi maayos o hindi magaling o hindi karapat-dapat, magkaka-brownout tayo. At yun ang iniiwasan ng batas na dapat siguraduhin ng gobyerno na doon sa mga karapat-dapat lang mapunta ang malampaya. Doon sa marunong magpatakbo, merong kakayahan, may financial capability. Kaya hindi pwedeng basta-basta lang na bibilin mo yan. Importante siguraduhin ng gobyerno na meron kang financial capability at may technical capability ka. Kaya mahalaga ang malampaya. Hindi lang alam ng tao dahil hindi naman natin nakikita ang kuryente. Oo. Pero mahalaga ito dahil pag ito ay pumalya, brownout sa atin. Pero matagal na yun, parang bininta na nga din niya Kung naglipat-lipat, nagsalin-salin na Oo. senator Mahabol pa ba Correct. natin yun? Tama, nagsalin-salin na yan. Pero ang importante naman dito merong accountability. May pananagutan ng mga taong nagluto nitong transaksyon na ito at pinayagang pumasok ang isang buyer na wala namang kakayahan. Ang sinasabi ninyo, nung panahon na yon, parang pinaburan yung grupo ni Dennis Uy na makuha niya yung stake na yun sa Malampaya dahil malapit siya kay dating Pangulong Duterte. Parang ganun yung story, di ba? Sinabi ko pinaburan yung bagong buyer, ito yung si Dennis Uy. Dahil nga, pag titingnan natin yung dokumento, wala naman sa kakayahan, pero inaprubahan pa rin yung transaksyon. Dahil ang importante dito kasi, Alvid, bagong mangyaring transaksyon, may approval ng gobyerno. Mahigpit regulated tong negosyong to. At hindi ka pwedeng kahit na marami kang pera, kung wala kang kakayahan, hindi ka aprubahan ng gobyerno. Pero
kahit si Dennis Uy walang kakayahan, inaprubahan pa rin ng gobyerno. At that time, ang secretary ay si Alpusi. Ayun, ganun yung point niya. No? Pero bininta niya rin kalaunan. Oo nga. Hindi na binenta rin. Kaya nga tama ka, may Oo. nagsalin na. Pero ang importante dito yung pananagutan ng dating pamunuan ng DOE. No, Okay. dahil ayaw natin maulit to at ito sinyales to sa mga ibang departamento na wag nilang abusuhin yung kanilang kapangyarihan porket sila ay nakaupo. Pwede nilang gamitin yung kapangyarihan, paboran yung mga taong wala namang kakayahan. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.